Tanghali na ay tulog na tulog pa si CJ. Ngayon lamang siya nakakabawi ng pagod dahil si Mang Arkanghel na ang muling nagpapasada ng taxi. CJ! CJ! Gising! Niyuyugyog ni Aling Binay ang balikat niya. Sus! Para kang mantika kung matulog ah! CJ! Napabalikwas siya sa lakas ng pagkakasigaw ng kanyang ina sa kanyang tenga. Nay naman eh! Kunot ang noong napakamot pa siya ng ulo. May tawag ka! Hinawi niyang ilang hibla ng buhok na nasa kanyang muka. Sino raw? Mang Meliton ang pakilala sa akin. Sino ba yun? Mang Meliton? Hindi ka agad rumihistrong pangalan sa kanyang kagigising na kamalayan. Teka, driver ni Alvaro Soriano yun ah. Natatarantang natatakbo siya pababa kahit walang tsinelas. Hoy, dahan-dahan! Baka mabago kang ulo mo! Pahabol na paalala ni Aling Binay. Humihingal na sinagot niya ang telepono. Hello? Ineng, si Mang Meliton mo to. Napatawag kayo. Umupo siya sa sofa. Bakit ho? Abay kung interesado ka sa trabaho. Sabi ni Sir Alvaro, pumunta ka raw bukas sa bahay nila. Napatayo siya. Talaga ho? Oo, magdala ka ng 2 ID pictures at dalhin mo na rin ang professional driver's license mo. O kumuha ka ng papel at ballpen para maisulat mong address. Sandali lang ho. Mabilis siyang naghanap ng kahit na anong panulat at masusulatan. Mabuti na lamang at maraming nakakalat doon na krayola at papel ang bunso niyang kapatid. Sige ho, ready na ako. Habang sinusulat niyang address at direksyon ng bahay ni na Alvaro, nagwawalang kanyang puso sa sobrang excitement. Dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. O siya, hihintayin ka ni Sir bukas ng 10:00 ng umaga. Huwag kang malilate ha. Galit yun sa mga taong atrasado sa oras. At sa katandaan mo, magbait ka lang. Wala kang magiging problema. Pagbutihan mo sana, Hane. Salamat ho. Bye. Sa tindi ng tuwa ay nagtatalon siya at malakas na umawit na naging dahilan ng pagkagulat ni Aling Binay. Nagmamadaling bumaba ito ng hagdan upang alamin kung anong nangyayari sa kanya. Bakit ka nagkakaganyan? Para kang bakang kinakatay sa pag-atungal dyan ah. Sinasabayan mo pa ng talon. Aba naman CJ, sa taas mong yan, baka lumusot ka sa kisame na ginagawa mong kabalbalan. Bakit ba ha? Nakapamewang na hinarap siya ng butihing ina. Abot hanggang tenga ang ngiting yun ni CJ nang salubungin ng inat sa kasinayaw-sayaw to. Inay, may trabaho na ho ako. Nagpupumiglas ang ginang. Teka, bitawan mo nga muna ako. Anong trabaho ba yun ha? Saan? Kanino? Tumigil sa pag-indayog ang dalaga, hinila sa upuan ng ina't excited na isinalaysay ang malaking swerteng dumating sa buhay niya. Driver ka! Nahampas ni Aling Binay ang noon ng palad. Sus Mariosep naman anak, baka matuluyan ka na maging lalaki niya na. Hindi ho, sagot niya. Ang sabihin niyo, baka nga tuluyan na ako maging babae. Ha? Napaawang ang mga labi ng matandang babae. Anong ibig mo sabihin? Kasi pagkagwapo-gwapo ng aking magiging amo, binata, mayaman at saksakan pa ng bait. Nagniningning ang mga matang pagbibida ni CJ. Napailing ang ina. Anak, kulang lang yan sa paligo. Masama ang nangangarap ng gising. Basta, huwag na kayo mag-alala pa. Ang mahalaga, may trabaho na ako para masiguro kung makakapag-enroll na ako sa susunod na semester. O siya, ikaw nang bahala. Maligo ka na para makapag-almusal ka na. Oho! At tumayo siya nang may pasayaw-sayaw pa habang umaakyat sa hagdan. Napailing na lamang sa kanya ang ina. Malaki ang bahay ng mga Soriano. Hiningan siya ng ID ng gwardya sa labas ng gate at tinawag muna sa loob bago tuluyang siyang pinapasok. Isang di-uniform na maid ang nagdala sa kanya sa veranda kung saan umiinom ng kape ang mag-ina. Parang may tambol sa pusong humakbang siya papalapit sa mga to. Napamangha siya sa kagandahang bumungaw sa kanyang paningin. Kahit nakatagilid to, halata pa rin ang banat na malaporselanang kutis ni Agatha Soriano. Mukhang istriktang matandang babae. Unti-unting lumingon ang mukhang iyon. Halos magkasabay pang magina. Senyora, ang hinihintay na driver ni Senyor Alvaro. Good morning po, bati ni CJ. CJ, bati ni Alvaro. Maupo ka. Mataman siyang tinitigan ni Agatha, waring pinag-aaralan ng kanyang kilos. Kahit alanganin siyang umupo sa mamahaling rough iron chair na bakante, tumalima siya. Tila may naalalang matandang babae sa kanya, isang bagay na hindi nito malilimutan sa tanang buhay nito.
Mama, siya si CJ, ang enterprising taxi driver na nasakyan ko noong isang araw. Inirekomenda rin siya ni Manang Militon sa akin para maging personal driver. Marunong din siya sa makina ng kotse. I thought CJ was a man. Nagtatakang tinignan ni Agat ang anak. Does it matter? Anang binata. Not at all. At saka binalingan ng matandang babaeng dalaga. Si Alvaro nang bahala sa'yo, iha. Sige po. Marahang tumayo si Agatha at lumakad patungo sa isang silid. Nang maiwan sila, inalok siya ng kape ng kaharap ngunit tumanggi siya. Dinala mo ba ang ID at license mo? Yes sir. Inabot ni CJ ang inihandang requirements na isinilid niya sa isang puting leather na envelope. Bahagyang tinignan ni Alvaro ang mga yon bago nagtaas muli ng muka. Hindi mawari ng binata kung bakit nahulog agad ang kalooban nito sa kaharap. Hindi likas ditong basta-basta na lamang magtitiwala sa isang taong hindi nito kakilala. Ngunit ibang dating ng dalaga dito. Marahil ay iba ang klase ng kumpiyansang nakikita nito kay CJ. It stemmed from the fact that she knew that she had the what it took to achieve her dreams. Tulad ng ina nito. Paanong pag-aaral mo? Hindi naman ho ako naka-enroll talaga ngayon dahil kapos kami. Mag-iipon ho muna ako at siguro, eksakto lang pagbabalik ni Mang Militon. Pwede na ulit ako mag-aral. Hindi nagkamali si Alvaro. Bukod sa strength of character, may direksyon pandalaga. Sigurado ka, sanay ka sa mga kalsada ng Ortigas, Makati at saka Manila? Opo. What about provincial trips? Nakapagmaneho na ho ako papuntang Quezon, Laguna, Baguio at Batangas. Good. Mataman siyang tinitigan ng binata. Kakailanganin nating pumunta sa Batangas. Sir, gusto niyo po bang kumuha ako ng NBI clearance? That won't be necessary. Wala naman si itsura mong masamang tao. Pangiting sinabi ng binata. Muntik nang mapabuntong hininga si CJ sa nakamamatay ng ngiting iyon na naging ilusyon niya magmula nang makilala niya to. 6,000 sweldong pwede kong ibigay sa'yo. Kung mahusay ka, pwede ko pang dagdagan. Lunes hanggang Sabadong trabaho, day off mo tuwing Linggo. Tanggap na po ako? Oo, you don't have to live here. Pero kung may lakad akong gagabihin, pwede mong gamitin ng isang bakanting silid dito sa main house. Kung hindi ako uwi rito at sa condo unit ko, may spare room doon. Siya nga pala, bago ko makalimutan, ikaw ang in charge sa pagme-maintain ng sasakyan sa main garage. Kung may kukumpunihin at may oras ka rin lang, bibigyan kita ng extra bukod pa sa iyong sweldo. Maliwanag ba? Salamat ng marami. Huwag ho kayong mag-alala, pagbubutihan ko ang trabaho ko. Mabuti naman. Sa Monday, dapat alas 6 ng umaga, nandito ka na. Kung pwede, medyo formal ng konti ang suot mo. Magbabarong din ho ako tulad ni Mang Militon? Hindi ho ba see-through yun? Namimilog ang mga matang napasulyap siya sa kanyang dibdib ang dalaga. Natawa si Alvaro sa reaksyon niya, sabay hinagod ang batok nito. Hindi, simpleng slacks at blusa lang. Pasusukatan kita ng uniform na babagay sa'yo. Ang house manager namin si Mel ang bahala doon. Alright, tumayo na to. See you on Monday then. Thank you po ulit. Pumasok sa kusinang binata upang tawagin ang katulong na sumalubong sa kanya kanina. Lumapit ito upang ihatid siya sa entrada ng bahay. Kahit medyo mataas ang sikat ng araw, hindi niya alintana iyon habang naglalakad. Hindi naman din kalayuan sa main road ng New Alabang ang bahay ng mga Soriano at madali siyang makakasakay ng jeep. Marahil ito na nga ang simula ng kaganapan ng kanyang mga pangarap. Mataman siyang pinagmamasdan ng pinsang si Cora habang kanina pa siya naghahanap ng damit sa aparador. Nakatingin din sa kanyang bunsong kapatid na kanina pa nakahiga sa kama. Ano bang problema ha, Manang? Nahalata ng pinsan na kanina pa siya nagkakalkal ng may isusuot. Dati-rati naman, madali ka makapili ng damit. Bakit ngayon hirap na hirap ka? Tumirik ang mga mata ni CJ sa kisame. Hay naku, hinahanap ko yung mga luma kong slacks. Ang kaso hindi ko mahanap dito at lalo namang wala akong bestidang pambabaeng maipaparis sa mga yon. Bakit mo hinahanap? Nagpatuloy sa pagkalkal ang dalaga. Kasi po may trabaho na ako at required ang desenteng pananamit. Anong trabaho? Personal driver. Na naman? Reklamo ni Butchok. Akala ko naman sa opisina. Tinapon ng dalagang kanyang mga kamay sa ere. Hay nako, ayoko na maghanap. Naiinis ako. Kung bakit kasi hindi pwedeng maungi. Driver ka lang pala, bakit kailangan maganda pang suot mo? Lumapit siya sa kapatid at pinindot ang ilong nito. Kasi po mister na kulay tsampurado, so siya lang aking boss ano? Yun ba yung lalaking kinakwento mo kay Tia Binay nung isang araw?
Tanong ni Cora. Tumpak! Siyang nagpapasuot ng hindi ka nais-nais na mga damit sa akin. Napaupo sa kamang batang lalaki. Bakla ka na ate? Manahimik ka nga dyan. Inis na ganti ni CJ. Bakit? Babae naman ako ah. Teka, ako na nga maghahanap. Inisa-isa ng pinsan ang mga nakatiklop na pantalon. Oh, nandito lang. Nakasiksik sa ibaba. Nilapit ni Cora ang mga pantalon sa kanya. Kasi naman dinadaan mo sa inis manang, kaya hindi mo makita. Ang puputla naman, reklamo ni Butchok. Bakit hindi itim na tulad sa school ko? Masyadong usasero. Hindi naman sa eskwela magtatrabaho si Manang eh. Si Cora, humakbang si CJ at padaustos na umupo sa kanyang kama. Aber nga, may bestida ba ako? Napangiti na lamang sa kanyang pinsan. Napakalaki ng problema mo. Sandali lang, masosolve natin yan. May mga blouse ako dito. Pumunta si Cora sa cabinet nito. Naghalungkat sandali. Maya may hawak na itong ilang pirasong blusa. Ayan manang, mamili ka. Magkasing katawan naman tayo halos eh. Tinignan ng dalagang mga damit na ipinatong ng pinsan sa ibabaw ng kanyang kama. Hindi mamahalin, ngunit magagandang tabas at kulay. Nagumpisa ring makipili si Butchok. Eto ate, tinas nito isang plain pink na pangitaas. Butchok, hindi bagay ang beige at matapang na rosas, si Cora. Ang mabuti pa, hayaan mong magsusot ang siyang pumili ha. Sige na nga. Binitawan ng batang tangan na blusa. Kung hindi lang kailangan, hindi ko susuotin ng mga ganitong damit. Namewang si Cora. Manang, pwede ba? Babae ka't hindi lang basta babae. Isang magandang babae. Hindi mo ba alam na pwede kang maging artista kung gugustuhin mo lang? Baguhin mo na kasi yung pananamit at pagkilos lalaki. Paano ka makakapag-asawa niyan? Anong magiging asawa ni ate? Babae o lalaki? Sa inis ng dalaga sa kapatid, bahagyang piningot niya ito sa tenga. Talagang nanginis ka no? Siyempre lalaki. Ate, mapupunit na yung tenga ko. Ang arte-arte mo, hindi ko naman tinutotoo ah. Tumayo mula sa kama si Butchok at padarak na humakbang. Sasabihin ko kay tatay, mag-aasawa ka na. Pabirong hinabol pa kunwari ng dalagang kapatid na nagtatakbo pababa ng hagdan. Ayan, wala na makulit. Ang mabuti pa, isukat ko mga to para makita ko kung bagay sa akin. Turuan mo rin ako maglagay ng konting pulbos at lipstick. Napaawang na lamang ang bibig ni Cora sa narinig. Himala, anong naisipan nito? Tinitingnan ni CJ ang mga litrato sa ibabaw ng piano sa family room. Makisig at aristokrato ang dating na lalaking nasa larawan na kasama ni Agatha Soriano at Alvaro. Siguradong yun ang ama ng binata. Kung tutuusin, parehong may nakuhang features ng mga magulang nitong kanyang amo. Nakuha ng binatang mga mata at labi ng ina. Ngunit ang hugis na mukha at ang mga ngiting iyon ay kahawig na kahawig ng lalaking nasa larawan. May biglang umbos sa kanyang likuran. Pumihit siya upang harapin ang pumukaw sa kanyang pag-iisa. Isang maliit na babae na may katabaan ng bumugaw sa kanyang paningin. May pagkamistisahin ito at may itsura. Maaring ang pagkamalang pinsan ni Agatha Soriano to. CJ? Ako nga po. Hinagot siya ng tingin ng matandang babae mula ulo hanggang paa. Ito ang kauna-unahang pagkakataong hindi siya naging komportable sa bahay na yon. Kahit kay Agatha Soriano ay hindi niya naranasan ang mapanuring panunukat ng kanyang pagkatao. Ako si Melly, ang house manager ng mga Soriano. Pagkahatid mo kay Sir Alvaro at wala na siyang iutos sa'yo, bumalik ka rito. Darating ang modista ng pamilya. Pinadesign ko na sa kanyang yung uniform. Formal na sabi ng babae. Ipinalaminate kong ID mo para kung kakailanganin mo. May papakita kang ebidensyang empleyado ka ng mga Soriano. Maliwanag ba? Yes, ma'am. Sa susunod, sa garahe ka na maghihintay kay Senyorito Alvaro. Pinagbabawal ko mga empleyadong pumasok sa main house. Pwera na lamang kung ipinatatawag kayo na Senyorito o ni Senyora. Ngayon, kung wala ka nang itatanong pa, pasasamahan na kita kay Flor. Kunin mo na tuloy ang iyong almusal. Parang gustong manliit ni CJ, ngunit nilakasan na lamang niyang kanyang loob. Total, hindi naman siya palagi sa bahay na yon kung hindi sa kalye. So hindi niya palaging makakasagupa ang mataring na babae. Nakasunod na siya kay Melly nang ito'y kumilos palabas. Malaki ang garaheng iyon na punong-puno ng mga mamahaling sasakyan. May aircon din dahil centralized ang air conditioning system sa bahay na yon. Ayon sa katulong na si Flor, bawat sasakyan doon ay may kanya-kanyang gamit o okasyon.
Ang awkward ang sasakyan ng mga staff papuntang grocery, palengke at post office. At madalas si Melly na house manager ang gumagamit nun. Ang collection ng vintage cars ay ginagamit ng matandang babae sa mga social functions nito. Samantalang ang mga high-powered cars naman ay kay Alvaro. Ang Ford F-150 ang paboritong gamitin nito sa opisina. Dito ipinapark ang mga pang-araw-araw na sasakyan, maliban lang sa F-150 na laging gamit ni Alvaro. Ang lawak pala ng loob ng bahay nila, hindi kasi halata kung titingnan sa harapan. Maliit kasi ang frontage ng bahay na to. Ang napuntahan mo'y parte ng bahay na ginagamit ng mag-ina upang tumanggap ng mga bisita. May isang hallway na diretso sa pinakabahay ng mag-ina na nahati sa dalawang bahagi, ang kay Senyora Agat at kay Senyorito Alvaro. Pero si Senyorito may kondo malapit sa opisina. Madalas dun siya umuwi lalo na kapag busy, dagdag ni Flor. May maliit na lounging area sa banda doon para sa driver. May sariling CR din. Humakbang si Flor upang igi ang bagong staff ng kanyang amo. Sumunod ang dalaga sa babae habang hawak-hawak ang kanyang tray na almusal. At habang nilalakad nilang malawak na garaheng iyon, naikwento na rin ni Flor na hindi kumukuha ng katulong ang kanilang mga amo nang hindi nakakatapak sa kolehiyo. Kaya ngang kinuhang house manager ay college graduate. May 20 taon nang nakalilipas nung naunang nanilbihan sa mga Soriano si Melly. Malaki ang tiwala ng mga ito sa matandang dalaga. Dito ka umupo, may magazine sa ilalim ng bench na to. Sige, kailangan ko nang bumalik sa main house. Itutuloy ko pang paglilinis sa kusina. Salamat ha. Walang anuman. At tuluyang lumisan ng kausap. Batid ng dalaga na mayaman ang mga Soriano pero kapag nakikita pala ng personal ang mga asset nito, nakakalula. Nagulat si Alvaro nang bumungad sa kanyang mga mata ang ayos ni CJ. Nakaladkad ang mahabang makintab na buhok nito. Beige ang suot na pantalon at off-white naman ang short sleeve na blouse. Simpleng-simpleng ngunit may dating. Kung tutuusin, mas mukhang sekretaryan dalaga kaysa driver lamang. Lihim na humanga si Alvaro sa kagandahang yung nasa harapan niya. Paghatid mo sa akin sa opisina, hintayin mo ko. May late breakfast meeting ako sa Makati. Sabay na tayong uuwi sa bahay. Sabi ng binata habang umuupo sa likuran ng sasakyan. Binubuhay ng dalagang makina ng sasakyan. Yes sir, tamang-tama, pasusukatan ako ni Ma'am Melly ng uniform. That's good. Sir, wag ho kayong magagalit sa akin ho. May tatanong lang ho ako sa inyo. Ano yun? Ganun ho ba talaga si Ma'am Melly? Paanong ganun? Yung parang gusto akong kagatin sa leeg, parang kang sabi ni CJ. Intense lang si Melly. Intense nga ho na parang bagyong presensya. Nakakasindak. Ang kaninang ngiti ng binati nagkaroon ng tunog na sisihang panoorin ng dalaga ang namumulang mukha nito. Tama na sir, hindi na yata kayo nakakahinga sa kakatawa eh. Sagutin ko pa. You're silly. Namumula na ito ng tumigil sa pagtawa. You're the only person who can make me laugh this early. Na-feel ho ba niyo? Kaya niyo ako napiling driver? Aside from other reasons, yes. Sir, ibig sabihin ba nun tingin niyo sa akin clown? Pinipigil ni Alvaro nagbabanta na naman itong pagtawa ng malakas. Slight. Okay, fine sir. At least alam ko masaya kayo kapag kasama niyo ako. Baka nga kapag nawala ka, hanap-hanapin kita. Ikaw rin. Parang tinudlang kanyang puso. In love na nga yata siya sa kanyang amo, kaya lalo nadagdagan pang sigla niya sa kanyang ginagawa. Paghinto nila sa harap ng building na to, nagmamadali siyang bumaba upang pagbuksan ng pintong binata. Bago pa man niya nagawa yun, kusa nang bumukas ang pinto. Saglit na naghinang ang kanilang mga mata. Ang dalaga nang bumawing kanyang mga paningin. You don't have to. Halos bulong na sabi ng binata. Parang may kamay na humagod sa kanyang puso. Bakit ba kahit ngiti lamang o kahit kaunti sabihin sa kanya ni Alvaro tila napakalaking kontribusyon ng mga yon upang gumandang kanyang araw. Kasama ho sa trabaho ko to, ganti niya. Let me do my job sir, regardless of my gender. Very well. Thank you sir. Habang pinapanood niyang paglakad ng amo gusto na niyang magsisigaw sa malawak na parking space na to. Naglaro na naman ng ilusyon sa kanyang isipan. Feeling niya siya si Cinderella at si Alvaro ang kanyang Prince Charming. Ang pagkakaiba nga lamang, imbis na walis ang tangan niya, manibela. Talagang pinarush ni Mel ang uniform ni CJ upang magkaroon ng representasyon si Alvaro sa kaarawan ni Ginang Salud sa Lustia. 2 sets ng uniform binigay sa kanya ng matandang babae.
Nasa Philside ang mga kulay at babaeng-babaeng dating. Pati ang mga tabas. Gagabihin sila kaya tinuro sa kanya ng matandang babae ang silid na kanyang tutulugan. Dito siya nito pinagbihis upang ihanda ang sarili sa lakad nila ng binata. Tiningnan ni CJ ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi niya nakilalang sarili dahil babaeng-babaeng kanyang dating. Bumagay sa kanyang silk na long sleeve blouse na umabot ang haba hanggang hita. May mahabang straight skirt na may bahagyang slit. Tila Vietnamese inspired ito. Mahigpit na binili ni Melly ang maglagay ng bahagyang makeup at ayusin ng mabuti ang kanyang buhok. Binigyan pa siya ng pulbos at lipstick nito. Umiinom siya ng kape sa malaking garahe nang malanghap niyang mamahaling pambagong panlalaki. Hinanap niyang pinanggagalingan ng halimuyak na yon hanggang sa matagpuan ng kanyang paningin si Alvaro. Kahit mahusay na manamit ang binata, nagulat pa rin siya sa ayos nito. Magandang napiling tabas at kulay ni Alvaro. Naka-nero collar na dark beige. Ito't dark brown na pantalon. Nakadyal ang buhok at talatang bagong ayet. Tumayo siya upang magbigay galang sa pinaglilingkuran. Good evening, sir. Hinagot siya ng paningin ng binata mula ulo hanggang paa at saka ibinalik sa mukha niya ang mga mata nito. Baka sa paghanga nito na hindi mangimi na isa tinig. You look great. Thank you, sir. Sagot niya habang naguunahan na naman ng tindig sa kanyang puso. Let's go. Yayang ng binata sabay hakbang nito papunta sa loob ng sasakyan. Nilakihan ni CJ ang kanyang hakbang upang maunahan niya itong magbukas ng pinto. Sa bahay tayo ni na Eunice sa Lucia. Pagdating doon, ipark mo sasakyan sa pribadong parking area. Makikita mo naman na may isa pang gwardiya doon. Sabihin mo na kung may-ari na sasakyang ipapasok mo. Yes, sir. At pinaandar na ni CJ ang sasakyan. Kung sakaling sumunod sa akin si Eunice, huwag kang aalis sa iyong pwesto. Maliwanag? Bakit? Ano bang inaasahan ng binatang gagawin ng babaeng yun? At parang ako sundalong binibigyan ng instruction. Tanong niya sa isip. Kayo pong bahala. Sa entrada pa lamang ng kalye, nakita na ni CJ ang magagarang kotse na nakaparada sa daan. Nakikislapan ang mga ilaw sa labas ng bakuran ng mga salustia. May mga media people na nasa labas ng main door ng bahay na pawang naghihintay ng mga importanteng panauhin. Nakahanda ang mga kamera, ballpen at papel, pati ng mga tape recorders para maisulat ang kaganapan sa pagtitipong iyon. Kahit ninerbiyos sa dami ng mga press people at kamerang nakatutok sa kanila, kunwa'y kalmadong binuksan ng dalagang pinto ng kotse ng kanyang amo habang nagkikislapan ng flash bulbs ng mga kamera. Saglit niyang pinagmasdan ang kaswal na sagot ni Alvaro sa mga tanong ng reporters. Mr. Soriano, are you settling another trend by hiring a lady driver? No, she just happens to be a good driver, that's all. Totoo pala talagang sinabi sa kanya ni Alvaro, basta celebrity, pinapanood ang bawat kilos, balitang bawat mapuntahang pagtitipon, at binabalandra ang bawat pagkakamali. Mas maswerte siya dahil ordinaryo siyang tao na may kalayaan sa anumang maisipang gawin. Nagulantang si CJ sa pagkakaidlip sa loob ng kotse sa tinig ng isang galit na babae. Alvaro, for crying out loud, what is the matter with you? Tanong ng isang mataas, mistis at magandang babaeng nakasuot ng lavender na miniskirt. Akala ko you'll be over your bad mood and you'll be crawling back to me in no time at all. Pero hindi ganun ang nangyari. Hindi ka naman dating ganyan ah. Tanong muli ng babae. Sabay pinigilan ng binata sa muling paghakbang nito. Marahang hinawi ni Alvaro ang kamay nito. Napag-usapan na natin to, Eunice. I don't want to hurt you. Pero mas mabuti nang maging honest ako sa'yo. Hindi ko naman tagalan na ugali mo. Nakakasakal ka kung magmahal at masyado pang selosa. Hindi mo na ako binigyan ng kahiyan pang pati family friend ng pamilya namin. Ay inaway mo. You are too much, Eunice. At magiging miserable lang ang buhay natin kung itutuloy pa natin ang pagpapakasal. Kinapit ng babaeng binata. Ikaw ang gusto ko. Wanting is different from loving. Malamig na nilayo ni Alvaro ang sarili rito. Is there someone else? No. Nang kumilos si Alvaro papalapit sa sakyan, noon napansin ng babaeng dalagang nakatingin sa kanila, lumapit ito sa kinuupuan ni CJ. Sinong babaeng to? Paki-explain? Pumihit ang katawan ng binata. She's my personal driver. Nakapamewang si Eunice. Personal driver? Sinong niloko mo? May driver bang babae? Meron, ang driver ko. Mabilis na kumilos ang mga kamay ng babae. Binuksan itong pinto sa may driver seat sa kapinitsarahan ng dalaga. Hoy, driver daw. Bumaba ka nga dyan. Eunice, ano ba? Pinigilan ni Alvaro ang nagwawalang babae, ngunit ayaw paawat nito.
Kalmadong tumayo si CJ, namilog ang mga mata ni Eunice nang ma-realize kung gaano katangkad ng dalagang hinamon. Napalunok ito. Nagbabanta ang mga matang tinitigan ng dalagang kaharap habang inaalis ang kamay na yun sa kanyang dibdib. What can I do for you, ma'am? Nang makawala siya sa pagkakahawak ni Eunice, banayad na tinabig ang kamay nito. Kahit na medyo nasindak sa laki niya, mahalaga pa rin sa babaeng pride nito. Namumula sa galit na hinarap nito si Alvaro. Nag-i-English pa? Pwede ba? Huwag ka mandami ng ibang tao. Humakbang ang binata. Let's go, CJ. Akmang papasok na sa loob ng sasakyan ng dalaga na bigla siyang hatakin ni Eunice. Kumilos ang kamay nito upang padapuin sa pisngi niya. Sorry na lang ito dahil mabilis ang reflexes ni CJ. Nag-taekwondo yata siya. Matuloy na salag niya ang tangkang pagsampal nito sa kanya. Hindi pa rin nadala ito't buong lakas na ikinilos ang kabilang kamay. Napatakbo si Alvaro upang awatin ang dating nobya. Eunice! Nasalag muli ni CJ ang kamay ng babae at ginantihan niya na higit sa lakas. Sa isang iglap na itulak niya ito. Huwag ka magkakamaling saktan ako. Nagliliyab sa galit ang mata ni CJ. Personal driver lang ako. Ngayon kung gusto mo ng away, pagbibigyan kita. Matuling humakbang isang paa ni CJ, patalikod at pumorma ng stance na pang-combat. Nasindak si Miss dahil mukha ngang papatulan nito ng kaharap. Sige, lumapit ka. Pero walang sisihan ha. Babala ng dalaga kay Eunice upang lalong malaman itong seryoso siya. Nagalit-galitan na lamang ang babae upang hindi mahalatang sinapian na rin ito ng karuwagan. Magsama kayong dalawa! Talaga, buong tapang na tugon ni CJ, umatras ang kalaban at nagmamadaling umalis. Nang makalayo na ito'y saka lamang umayos ng pagkakatayo si CJ. Namamanghang lumapit ang binata sa kanya. Nagma-martial arts ka ba or was that a bluff? Sir, nagtataekwondo ho talaga ako. Boy, hindi ko alam na may bodyguard din pala ako. Tinapik siya ng binata sa balikat. You have saved my life. Gumapang ang munting nginig sa buong katawan ni CJ. Kahit yun lang pakiramdam niya, parang iyakap na rin siya nito. Anytime, sir. O paano, lumakad na tayo. Nakangiting wika ni Alvaro. Matapos itong tumango, masiglang sumakay sa kotse ang dalaga. Isa na naman yung pangyayari na lalong naglapit sa kanilang dalawa ng gwapong amo.